Bakit pagtutuunan ng pansin? Bakit gigipitin? Bakit yung bakit si Attorney Glenn Chong dinidedman ninyo ang seryosong akusasyon? Guys, kulang. Kulang ang lumalabas ng pagpapahayag natin ng ating sama ng loob. Kung kailangan na makita all over our news feeds na ito ang ginagawa sa atin ng gobyerno natin, kailangan ilabas natin ang katotohanan. State your truth and state it clearly. Hindi na makatarungan ang administrasyon. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ito yung nakakatawa eh. Grabe abusuhin yung sistema ng investigasyon, Bakit kailangan ipatawag si pastor? Kailangan nilang pahiyain. Kailangan nilang ipakita na kailangan niyang mag-surrender to the civilian authorities. Kailangan magpakumbaba. Kailangan nilang tanggalin siya sa pwestong mataas ang respeto. Kailangan pababain siya. Kailangan ng administrasyon that he must be humbled nang sa gayon mawala ang kanyang impluensya. Mawala ang takot, mawala yung capability niya to lead. Well, ito yung problema sa sa operasyon ng panggigipit. At some point, someone is going to push back. Ulitin ko ha, pagka tinutulak ka, lalong-lalo na tinutulak ka sa isang paraan na hindi makatarungan, ginigipit ka, ginigipit tayo, taong bayan. Ano ba naman tayo? Bakit kailangan si pastor ay pilitin na bumaba, ibagsak? Bakit si Pangulong Duterte kailangan i-threaten with ICC? Bakit dinadawit si Vice President Inday Sara sa issue ng mga baril? Nakakaloka. Bukod pa dito, isama na natin si Congressman Paulo Duterte. Hindi ba sinasabi na magkakaroon ng privilege speech at investigasyon sa Kongreso? Para kaya? Dahil binigyan siya ng 51 billion ang City of Davao para sa infrastructure. Di naman dumaan sa opisina ni Congressman Pulong. Yung 51 billion na yun, divided by 3 yan, 3 taon yan. Wala namang adverse report ang COA or wala silang pinapakita para sabihin na masama ito. Dinidiin nilang masama kasi bakit daw ang laki? Ha? Ganon? Kung kalkalin natin, ang nakuha ng Ilocos Norte nung kapanahunan ni Marcos Sr. Ano ba ang nakuha nila? Di ba nakukuha ngayon ng iba't ibang mga favored na politiko ng Marcos administration, Marcos Jr., ha? Bakit kailangan yung mga katulad natin na namamahayag lang, kailangan paalisin sa trabaho? Bakit kailangan tanggalan ng trabaho yung isang taong namamahayag? Wala silang maipuntirya na sinabi ko anything that would have hurt them or harmed them in a criminal way. Walang explanation, di ba? Bakit si Kong Pulong ginaganon? Wag din po natin kakalimutan, ha? Tingin ninyo, mayroong naibahagi kay Senator Amy Marcos. Meron ba siyang power? Pwede ba siyang makihiram ng eroplano? Super ate siya, pero wala siyang access kahit sa palasyo. Buti senador siya. Panggigipit. Ito yung masama. Ang nakakaramdam na rin ng panggigipit ay hindi lang mga ordinaryong mamamayan. Kung ang Vice President kaya nilang gipitin, di ba? Isang dating Pangulo kaya nilang gipitin. Isang Pastor Kibuloy na may 7 million na following, wala silang pakundangan, manggigipit sila.
Bakit kaya? Sabi ni Roma, shame on the government, wala na tayong napag-asa. Ang mga revelasyon ni Attorney Glenn Chong, dinededma lang nila. Oo, pero let's stick to the topic first. We'll do Glenn Chong later on. Kaibigan natin yan. Pero sige, isama natin si Glenn Chong. Bakit kailangan igipit nga pala si Attorney Glenn Chong? Si Maharlika? Si Sas? Ano ba ang kasalanan sa kanila? Hindi ba ang pag-criticize ay protektado ng freedom of speech natin? Kalayaan magsalita at magpahayag? Sa saligang batas. I wonder, kaya ba nila baguhin yung Bill of Rights natin? Na may kalayaan magsalita at pahayag, yung mga tao lang na pabor sa kanila? Ay nako. Tama, dinededma. Si Attorney Glenn Chong nag-execute pa ng isang affidavit at sinabi na si First Lady Lisa Marcos, Attorney Marcos, ay mismo ay humarap sa mga opisyales ng Smartmatic. Labag ito sa Omnibus Election Code. So, saksi si Attorney Glenn Chong, final yung kanyang affidavit. Ang affidavit po ay isang statement given under oath. Ang testigo po ay ebidensya at testigo siya, may testigo siya. Pero anong ginawa ng COMELEC? Ay, na ano na yan, wala na kasing Smartmatic, kaya moot na yan. Ganon. Sabi ni Ricardo Yamson, lahat nga ng kumakalaban sa admin na to, ginigipit nila, yun ang isa sa dahilan. Sabi ni Senyor Betchay, sad, pero walang implementation ng karamihan sa batas natin. Hindi naman po. Mismong mamabatas, hindi sumusunod. Paano ba tayo ngayon? Ganito yan, na wag nating lahatin. Ine-execute nila yung batas para sa ordinaryong mga mamayan. Sa mga hampas lupa tulad natin. Ay, stricto sa mga yan. Partida yan, ha? Ordinaryo tayo. Ordinaryo lang ako. Wala akong impluwensya sa mga sa mga taong nakaupo. Ang following ko, ilan lang ba kayo? May 1 million na ba tayo across different platforms? Hindi pa yata. Well, almost. Ano pa? Simpleng mamamahayag lang ako. Wala naman akong ganong karaming pera. Wala rin akong pera. Sa totoo lang, konti lang talaga. Enough para makakain. Tsaka pakainin yung mga cats and dogs. Bakit pagtutuunan ng pansin? Bakit gigipitin? Bakit bakit si Attorney Glenn Chong, dinidedman ninyo ang seryosong akusasyon? Bakit si Congressman Paulo, nakakuha lang ng 51 billion, ina-assume nila na may krimen dito? Kaloka. Bakit si Sas at si Maharlika lang? Parang yung isang nag-comment, light moment lang, aside. May isang nag-comment dun sa wall. Miss you, Attorney Trixie. Miss you too, gwapong Ahmed. Gwapong Attorney Ahmed. Sabi ko, anak ng putik. Si Attorney Ahmed may gwapo, pero ako, miss you. Buisit. Che. Shungangers ka, no? Nasaan yung sinabi kong inamin? Ikaw mabablock ka, ha? Sinasabi ko sa'yo. You don't put words into my mouth. That's so unsanitary. So, inaamin mo. Saan yung pag-amin dyan? Ang sinasabi natin, hindi binigyan ng due process. May akusasyon si Attorney Glenn Chong. Pero dinedma. So, anong ibig sabihin nun? Ang COMELEC may issue. Sinabi natin may dayaan. Ha? Ano nun? Saan ginamit yung word na dayaan? Kaloka kayo. Guys, sign na may toll. Pagka inaakusahan ka, walang ebidensya, walang rason, walang logic, walang batas.
Sabi ni Maria, simple ka lang attorney pero may utak at puso sa pagmamahal ng bayan natin. Kaya mahal na mahal ka namin. Naku madam, bawal ako paiyakin. Okay lang galitin, huwag niyo akong paiyakin. Sabi ni Filomena Villanueva, ano dapat namin gawin para makatulong? Naalala niyo sinabi ni Inday, ni Vice President Inday Sara, ang lahat ng bagay may panahon. Palagay ko, parating ang panahon na yon. Kung kailangan natin, ngayon, pwede naman tayong manindigan by raising our voices. Siguro ang ilan sa atin, kung may kakayahan, maglabas na tayo ng mga posters. Maglabas na tayo ng mga saloobin natin. Kung kailangan meme, o di sige meme. Kung kailangan mga hashtag, we deserve better. Hashtag ginigipit nyo ordinaryong mamamayan o mga mamamayan na salungat lang sa inyo. Ordinaryong mga kritiko, pinahihirapan ninyo. Guys, kulang. Kulang ang lumalabas ng pagpapahayag natin ng ating sama ng loob. Kung kailangan na makita all over our news feeds na ito ang ginagawa sa atin ng gobyerno natin, kailangan marinig tayo. Lahat ng pagkakataon, hindi lang po kami ang dapat namamahayag dito. Hindi lang po kami ang dapat nagsasalita. Lahat tayo may wall. Lahat tayo may pagkakataon. Lahat tayo pwede magkomento sa walls ng mga pahayagan. Katulad ng Manila Bulletin, Inquirer, Star. Puntahan natin ang mga yon. Hindi natin kailangan makipagdebate doon. Hindi yan diskurso kung tatawagin din lang tayo ng masasamang salita. Kung ang plano lang nila ay insultuhin tayo, wag nang mag-engage sa ganon. Ilabas natin ang katotohanan. State your truth and state it clearly. Hindi na makatarungan ang administrasyon. Sagutin ninyo ang mga paratang. Sagutin nila. Dapat ang mga ganitong klaseng hinanaing, katulad ng hinanaing ni Pastor Kibuloy. Katulad nitong hindi na nasa ayos na lumalabas na akusasyon laban kay dating Pangulong Duterte, kesyo na tainted witness ang ginagamit at tumatakbo sa ICC, may hukuman naman dito. Wala lang silang matinong ebidensya kaya sila tumatakbo kung saan-saan. Madali mag-akusa, mahirap magpatunay. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.